Kabanata 241. Zeppelin Wayne. Tumabog sa galit ang mga dignitaryo sa loob ng sala. Paano maglakas loob ang isang maliit na figure mula sa isang mababang lungsod na pumunta sa Prime City at patayin ang kanilang hari? Ito ay isang pangungutya. Isang provocation. Ito ay isang paghamak sa karangalan at dignidad ng mga malalaking shot na ito ng Prime City. Hindi na ito nag-aalala lamang sa pagkamatay ni Carson York, ngunit naapektuhan din ang katayuan at reputasyon ng bawat tao sa Prime City. Nagpapadala ako ng mga tao sa Con City ngayon para kunin ang mga ulo ni Pierre Summers at ng kanyang buong pamilya para ipaghiganti si King York. Tama. Lahat, tipunin ang inyong mga puwersa at magtungo sa Con City ngayon din. Dilipulin natin sila. Sa gitna ng karamihan, tanging sina Shane Griffin at Xavier Layton lamang ang nakatayo sa isang tahimik na sulok, malamig na nanunood. Ang dalawang lalaki ay hindi sinasadyang nagpalitan ng tingin habang ang mga misteryosong ngiti ay lumitaw sa kanilang mga mukha. Ang kanilang mga ngisi ay panandalian, nawala sa kanilang mga ekspresyon sa isang kisap mata. Maya-maya, may mga ugat sa noo ni Shane habang nakikiisa siya sa commotion na nagsasabing, "Everyone's right. We must take revenge. Pierre Summers has gone too far." Habang nagsasalita si Shane, subconsciously niyang sinulyapan si Jay Blade na nakatayo sa hindi kalayuan. Sa pagkakataong iyon ay madilim na rin ang ekspresyon ni Jay. Ngunit sa ilalim ng kadiliman na iyon, napapansin ni Shane ang isang bakas ng kawalang interes. Bigla namang napatingin si Jay sa direksyon ni Shane. Hindi inilipat ni Shane ang kanyang tingin. Sa halip, diretso siyang nakipag-eye contact kay Jay bago ang mga sulok ng labi nito ay bahagyang humatak pataas. Kung paanong ang lahat ng malalaking kuha sa sala ay naging wild sa galit hanggang sa pagkawala ng kontrol, isang silweta ang patuloy na pumasok sa pintuan. Ang presensya ng taong ito ay agad na nagpatahimik sa maingay na bulwagan. Ang kanyang dominanteng aura ay tahimik na bumalot sa buong silid. Nakatayo lang siya sa entrance. Nang walang sinasabi o ginagawa, hindi man lang nagpapakita ng kahit isang pahiwatig ng emosyon, ang kanyang aura ay sapat na upang apihin ang lahat ng mga big shot na naroroon. Sa isang iglap, natuon ang atensyon ng lahat sa taong ito. Na may paggalang na malinaw sa kanilang mga mukha at mapagpakumbabang tono, binati nila, "Master Zeppelin." Tulad ng mga ministro noong sinaunang panahon, ang koro ng pagbati ay parang mga pagbati para sa kanilang emperador. Ang lalaking ito na nasa edad 40 ay nakasuot ng ganap na itim. Ang kanyang mga braso ay tila mas mahaba kaysa sa karaniwang tao. Isang kutsilyo ang patuloy na nakasabit sa kanyang baywang. Ito ay isang maikling itim na kutsilyo na halos kasing haba lang ng isang daliri. Ang pangalan ng lalaking ito ay Zeppelin Wayne, ang pinakamalakas na manlalaban sa Prime City. Siya rin ang Diyos na tagapag-alaga ng pamilya York, isang kapatid na naglingkod sa ilalim ni Carson sa loob ng maraming taon. Noon, dahil sa tulong at kontribusyon ni Zeppelin kaya nagawang sugpuin ni Carson ang mga dignitaryo ng Prime City, wakasan ng kaguluhan, at magtatag ng bagong kaayusan. Pagkatapos noon, ang pangmatagalang 8 taong kapayapaan sa Prime City ay pangunahing nauugnay din sa Zeppelin. Masasabi ng isang tao na kung wala si Zeppelin sa kanyang tabi, si Carson ay magiging parang tigre na walang mga pangil, at ang lalaki ay hindi kailanman magiging hari ng Timog Ilog. Dati, si Zeppelin ay palaging sinasamahan si Carson na nagbabantay sa kanya. Dahil sa sakit ni Heather, naglibot si Zeppelin sa buong mundo upang maghanap ng isang prestihiyosong doktor. At nang makatanggap siya ng balita tungkol sa pagpapagaling ni Heather, siya ay nasa isang bansang may digmaan. Kaya naman, natanggap ni Zeppelin ang balita sa ibang pagkakataon. Ngunit sino ang nakakaalam na habang nagmamadali siyang bumalik na may matinding pananabik, sasalubungin siya ng bangungot na pinatay si Carson sa halip. Ang lahat ay matino na tumabi, nag-alis ng landas para sa Zeppelin. Walang kahit isang bakas ng emosyon sa mukha niya. Kaya lang, naglakad siya patungo sa kabaong na nasa gitna ng sala hanggang sa tuluyan na niyang marating ito. Pagtingin kay Carson na nakahiga sa loob ng kabaong, pumikit si Zeppelin at huminga ng malalim. Pagkatapos nito, sa ilalim ng pagsisiyasat ng lahat, hinawakan niya ang pulso ni Carson, nais na suriin ang kanyang pulso. Hanggang sa na-verify niya ito para sa kanyang sarili, hindi maniniwala si Zeppelin na totoong patay na si Carson. Pulse. Wala. Sumunod, sinubukan niya ang hininga ni Carson. Paghinga. Wala rin. Kawakas, yumuko siya, inilagay ang kanyang tenga sa dibdib ni Carson upang makinig sa tibok ng puso.
Ang mga aksyon ni Zeppelin ay kilala bilang walang galang sa namatay. Gayunpaman, wala sa maraming malalaking shot na naruroon ang nang-ahas na magpakita ng anumang kawalang kasiyahan para sa kanyang mga kilos. Tahimik na nakatayo ang lahat sa isang tabi, hindi man lang nangangahas na huminga ng napakalakas. Tanging isang demonyong tulad ni Zeppelin ang maaaring magdulot ng gayong takot sa puso ng mga kilalang tao ng Prime City. Nagkaroon pa nga ng tsismis na umiikot sa Prime City sa pinakamatagal na panahon. Sa loob ng South River City na ito, ang tunay na kinatatakutan ng mga kilalang tao ng kabisera na ito ay hindi kailanman si Carson York, ngunit ang Grim Reaper sa tabi niya, si Zeppelin Wayne. Heartbeat. Wala rin. Inayos ni Zeppelin ang kanyang likod. Bahagyang nanginginig ang kanyang katawan. Pinaikit niya ulit ang mga mata, huminga ng malalim bago tumalikod. Ang kanyang dating walang pakialam na ekspresyon ay biglang naging madilim. Sa isang iglap, tila bumaba ng ilang degrees ang temperatura ng kwarto. Naramdaman ng lahat na para silang itinapon sa isang sinaunang hukay ng yelo. Nilaibat ng tingin ni Zeppelin ang buong silid bago huminto kay Jameson. Sino ang pumatay kay Master? Ang kanyang mababa at paos na boses ay malinaw na nagpahayag na siya ay isang tao na dumanas ng hindi mabilang na mga pagbabago at karanasan sa buhay. Pakiramdam ni Jameson ay parang tinatanong siya ng demonyo. Habang magkakilala sila ni Zeppelin sa loob ng maraming taon, hindi niya maiwasang manginig sa loob. It was Con City's Dear Summers, sabi ni Jameson. Pagkatapos ay inulit niya ang kanyang naunang paliwanag sa verbatim. Matapos marinig ito, ipinikit ni Zeppelin ang kanyang mga mata sa ikatlong pagkakataon at muling huminga ng malalim. May ebidensya ka ba? Mabilis na iniabot sa kanya ni Jameson ang ulat ng pagsusuri. Kaninang hapon, biglang samuka ng dugo si Master at binawian ng buhay. Ayon sa pagsusuri ng mga sangkap sa kanyang suka, natagpuan ang mga bakas ng 7-petal lotus. Maaaring gamutin ng 7-petal lotus ang bawat hindi pangkaraniwang lason, ngunit maaari rin itong pagsamahin sa isang makamandag na lason. Si Dear Summers ang tanging taong kasalukuyang nagmamay-ari ng 7-petal lotus. Kagabi, pumunta ako sa bodega ng alak para kumuha ng espesyal na bote ng alak ayon sa utos ni Master. Ngunit pagbalik ko, narinig ko sa sarili kong tenga na magkasalungat sina Master at Dear Summers tungkol sa $1 billion na konsultasyon fee. Tinakot ni Dear Summers si Master na sinasabing kung hindi niya ibibigay ang $1 billion, gagawin niya si Master na magbayad ng halaga. Dahil dito, lumuhad si Jameson sa harap ni Zeppelin. Master Zeppelin, kailangan mong ipaghiganti si Master. Inimbestigahan na rin namin ang mga transaksyon sa account. Ipinakita nila na talagang nag-issue si Master ng $1 billion na tseke para kay Dear Summers kagabi. Ngunit, sino ang nakakaalam na pagkatapos matanggap ang pera, siya ay nilason pa rin si Master kahit na ano. Pumalik ang mukha ni Zeppelin sa una niyang walang ekspresyon na mukha. Kabanata 242. Dumating ang Grim Reaper. Zeppelin Wayne, sasama kami sa iyo sa Con City at kukunin ang pinuno na si Dear Summers. Maya-maya lang, maraming tao ang pumasok sa pinto. Palibhas ay nasa huling bahagi ng 40, ang mga lalaking ito ay nakasuot ng casual. Ang isa sa kanila ay mukhang mekaniko ng kotse. Ang isa sa kanila ay parang tindera ng isda o nagtitinda ng isda. Ang isa naman ay parang butcher na nagkatay ng baboy. Bagamat ang mga taong ito ay tila karaniwan, ang kanilang hitsura ay naging sanhi ng maraming tao na naroroon na sumipsip ng malamig na hangin. Dahil 8 taon na ang nakalilipas, ang mga taong ito ay mga maimpluwensyang figures sa Prime City. Noon, bawat isa sa kanila ay mga general ni Carson York sa labanan. Matapos tulungan si Carson sa pagkontrol sa lungsod, ang mga taong ito ay tila pagod na sa pakikipaglaban sa buhay. Nagretiro sila sa eksena at nagtago, ginagawa ang dati nilang gustong gawin. Simula noon, sila ay naging mekaniko, magkakatay ng karne, o tindera ng isda, ngunit ang mga taong ito ay dating pinakamalakas na sakop ng South River King. Lumapit si Zeppelin sa grupo at pinagmasdan sila ng matalim na tingin. Retiro na kayong lahat, bakit kayo pumunta dito para sumama sa saya? Umalis kayong lahat. Pero, ang grupo ay halatang atubili na sumunod. No buts. Ako na ang bahala dito. Nang wala na si Carson, ang mga salita ni Zeppelin ay ngayon ang sagradong utos. Bagamat ayaw ng mga lalaki, walang sinuman sa kanila ang nang-ahas na sumalungat sa kanyang kagustuhan.
Paglingon sa malalaking putok sa roon ay itinuro ni Zeppelin ang dalawang tao. Isa sa kanila ay si Jay Blade. Ang isa naman ay nasa katanghaliang gulang na lalaki sa edad na 30s. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay si Joshua Murray, pinuno ng mga piling mandirigma na binayaran ng malaki ng pamilya York upang alagaan. Upang ilarawan ang kanyang pagkakakilanlan sa isang vintage term, siya ang kapitan ng mga Royal Guard. Ang dalawang lalaki ay nagmamadaling lumapit kay Zeppelin ng may paggalang. Jay Blade, kontrolado mo na ngayon ang karamihan sa underground world forces ng Prime City, habang si Joshua Murray, ikaw ang pinuno ng panloob na pundasyon ng pamilya York. Maglalakbay ako sa Con City. Ngunit ngayon na wala na si Master, Prime City ay walang tagapamahala ngayong gabi, kaya tiyak na may susubok na samantalahin sa panahong ito. Pareho kayong makikinig ng mabuti. Ngayong gabi, wala akong pakialam kung ang 6 na prestihiyosong pamilya, ang iba pang maliliit na pamilya, o ang mundo sa ilalim ng lupa. Kung sino man ang magtangkang manggulo ngayong gabi, lipulin sila ng lubusan. Ano ang isang nangingibabaw na anunsyo? Hindi ito sinabi ni Zeppelin para lamang kay Jay at Joshua ang makarinig, ngunit para rin sa lahat ng naruroon. Ang kahulugan ay simple. Kahit na wala na ang South River King, nasa ilalim pa rin ng kontrol ng pamilya York ang Prime City. Kung sino man ang magtangkang magsamantala sa pamamagitan ng paglulunsad ng kaguluhan ngayong gabi, ang naghihintay sa kanila ay isang kumpletong patayan. Matapos ibigay ang kanyang mga tagubilin, lumingon si Zeppelin. Mabilis na tanong ni Jameson, Master Zeppelin, si Madam at Young Miss went to America kaninang umaga. Dapat ba nating sabihin sa kanila na bumalik? Tumigil si Zeppelin. May bakas ng galit ang lumitaw sa kanyang tono habang sinabi niyang pumunta si Madam sa Amerika para sa operasyon, hindi para magbakasyon. Tinusubukan mo bang patayin siya gamit ang piraso ng impormasyong ito? Ang harshness ng tono niya ay hindi sinasadyang kinilig si Jameson. Lumayo si Zeppelin habang huminga ng malalim si Jameson bago tumayo. Ang dalawang lalaki na namamahala sa panloob at panlabas na operasyon ng pamilya York, sina Jay Blade at Joshua Murray, ay umakyat. Pinagmasdan nila ang silid na puno ng mga kilalang tao na may matalim na tingin sa kanilang mga mata, at nanginginig na sinabi, sana ay naunawaan ninyong lahat ng malinaw. Pakinggan ang mga salita ni Master Zeppelin. Kung sino man ang sumubok ng isang bagay na nakakatawa ngayong gabi, ito ay nasa iyong sariling peligro. Ang kabilugan ng buwan ay kumikinang ng maliwanag habang ang simoy ng gabi ay dumaan. Sa pananda ng hangganan ng Con City, nakasandal si Tyr sa border tablet na may hawak na sigarilyo, tahimik na naninigarilyo. Ang mantsa ng dugo sa border tablet ay naging itim na pahid. Ang sirang talon na iyon ay natusok pa rin sa tapyas na bato, habang ang mga salitang ipinagbabawal na teritoryo ng Diyos ay malinaw na nakalarawan sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa kabila ng kalsada, isang kotse ang dumaan at huminto mga 20 metro bago ang border tablet ng Con City. Bumukas ang pinto at lumabas si Zeppelin sa sasakyan. Parang demonyo ng madilim na gabi, hakbang-hakbang niyang isinara ang distansya sa pagitan nila ni Tyr. Itinapon ni Tyr ang kanyang sigarilyo at tumingin kay Zeppelin na papalapit. Nag-stretching, sabi niya, "You're finally here." Hindi nagtagal, huminto si Zeppelin sa layong mga 8 metro mula sa Tyr. Habang sila ay nagpapalitan ng mga tingin, mga putok ng kuryente ang bumungad sa pagitan nila. Ikaw ba ang naglason kay King York? Nagsalita si Zeppelin na walang bahid ng emosyon sa boses. Tinulyapan ni Tyr si Zeppelin bago tumangala sa buwan sa kalangitan. Hindi niya sinagot ang tanong ni Zeppelin, bagkus ay itinuro niya ang mga salita sa stone tablet. Marunong ka bang magbasa? Tanong ni Tyr. Nanatiling walang ekspresyon si Zeppelin habang binabasa niya ng malakas ang mga salitang, God's Forbidden Territory. Kung sinabi kong hindi ko sinaktan si Carson York, maniniwala ka ba sa akin? Si Zeppelin ay hindi tumango, ni umiling. Naghagis lang siya ng analysis report kay Tyr. Isa lamang itong manipis na papel, ngunit lumipad ito na parang isang dart. Maaaring hiniwa nito ang isang karaniwang ulo ng tao, ngunit sinalo ito ni Tyr. Ang ulat ng pagsusuri ay nagpakita ng komposisyon ng lason ni Carson. Isa sa mga sangkap ay ang 7-petal lotus. Ang 7-petal lotus ay isang pambihirang sangkap. Halos nahanap na namin ang buong mundo, ngunit isang tangkay lang ang nakita namin. At ngayon, ikaw lang ang nagtataglay nito, ani Zeppelin. Hehe, tinampal ni Tyr ang ulat ng pagsusuri sa border tablet. Kinuha niya ang isang tseke mula sa kanyang bulsa, ibinato niya ito kay Zeppelin gamit ang parehong paraan.
Ito ay tulad ng pananakot at nahuli din ito ni Zeppelin. Gayunpaman, nang kunin ni Zeppelin ang tseke, hindi siya kasing relaxed ni Tyr. Nararamdaman pa niya ang matinding kirot sa kanyang dibdib. Napakaraming taon na ang nakalipas mula nang maramdaman niya ang ganito. Isang tseke para sa $1,000,000,000. Mukhang hindi nagsisinungaling si Jameson. Ikaw ang pumatay kay Master York. Nilukot ni Zeppelin ang tseke sa isang bola at inihagis ito sa lupa. Ang kanyang kamay ay umabot sa kanyang baywang at sa isang paghikbi, siya ay naglabas ng isang maikling kutsilyo na hanggang daliri. Gamit ang maikling kutsilyo sa kamay, nadobol ang kanyang kapangyarihan. Ang nakamamatay na hangarin na kanyang inilabas ay biglang sumikat na parang isang monarko na kababalang sa lupa. Umakbang siya pasulong, tinatapakan ng gusot na papel. Interesting. To think that Riverdale's Prime City has such an expert, ani Tyr. Nakarelax lang siya gaya ng dati. Parang langgam lang si Zeppelin na medyo mas malakas sa paningin niya. Sa isang swoosh, lumitaw ang talim ni Zeppelin sa kanyang harapan. Kabanata 243. Zeppelin Wayne vs. Tyr Summers. Ang talim ay hiniwa sa hangin. Katulad ng mga invincible techniques na ipinakita sa martial arts novels, parang pinutol nito ang open A-slit sa kalangitan sa gabi. Ang talim ni Zeppelin Wayne ang pinakamabilis na talim sa buong lalawigan ng Riverdale. Ito rin ang pinakamatulis. Ang tanging maihahambing sa kanya ay malamang na ang Sword Maniac sa North River City. Gayunpaman, 8 taon na ang nakalilipas dahil sa pagkakaiba ng isang blade, ang Sword Maniac ng North River ay natalo ni Zeppelin. Kaya naman, ang eskrima ng Zeppelin ang pinakamalakas na ngayon sa buong lalawigan ng Riverdale. Pinaikit ang kanyang mga mata, iniwasan ni Tyr Summers ang talim ni Zeppelin sa isang mabilis na paggalaw. Ngunit hindi tumigil ang talim. Sa isang hininga, umagos ito na parang tubig na umaagos. Ang mga ito ay tila walang kahirap-hirap, ngunit ang mga pagpatay kay Zeppelin ay lubhang masalimuot. Sa loob ng masalimuot na ito ay may mga bakas ng pangangibabaw. Sa kanyang swordsmanship, mga nagawa, at ang kanyang mga kakayahan, ang tao ay maaaring ituring na isang dalubhasa kahit sa loob ng bansa. Kung ang dating numero 1 tagapag-alaga ng Fisher na si Aaron Fisher, ay gumamit ng kanyang Tai Chi sword upang i-cross blades ang Zeppelin, ang una ay hindi natatagal ng 3 swings. Ito ang pagkakaiba. At the same time, ito rin ang pinagkaiba nila ni Tyr. Noon, isang move lang ang naisagawa ni Aaron laban kay Tyr. Ngunit sa pagkakataong ito, 3 galaw na ang ginawa ni Zeppelin. Ang kakayahang magsagawa ng 3 galaw kapag kaharap ang pinuno ng palasyo ng Regal Palace ay isang tagumpay na dapat ipagmalaki. Dahil maraming mga world-class na manlalaban ay maaaring hindi man lang mabuhay upang magsagawa ng 3 galaw. Siyempre, may kinalaman ito sa mentality ni Tyr sa laban. Sa kanyang mga paghaharap sa mga world-class na elite na mandirigma, sinaktan siya ng kanyang mga kalaban na may intensyon na gumawa ng isang nakamamatay na suntok. Kaya naman, ibinalik ni Tyr ang pabor na may higit na kasamaan. Gayunpaman, sa labanang ito sa Zeppelin, walang intensyon si Tyr na patayin siya. Bam! Makalipas ang 3 indayog, biglang nabasag ng suntok ni Tyr ang daanan ng talim ni Zeppelin at tumama sa mukha nito. Boom! Sabay-sabay sa isang restaurant sa Prime City. Ang mga matitigas na lalaki na nakasuot ng itim ay nakatayo sa lahat ng dako sa labas ng gusali, bawat isa ay may suot na mabangis na ekspresyon. Ang restaurant na ito ay nakareserba ngayong gabi dahil ang ilang kilalang tao ay naglalayong makipagsabuatan sa likod ng mga saradong pinto. May 3 tao sa loob ng isang private room ng restaurant na ito. Ang Panginoon ng Pamilya Griffin, si Shane Griffin. Ang Panginoon ng Pamilya Layton, si Xavier Layton. At si Jay Blade. Nakaupo silang 3 sa isang round table, umiinom ng tsaa at nag-uusap. Nagbigay nga ito ng vibes ng isang round table meeting. Taglit na naging malungkot ang kapaligiran. Kawakas, si Shane ang unang nagsalita, "Young Master Jay, narito na ang pagkakataon para maging lalaki ka sa gitna ng mga lalaki. Bakit ka nag-aalangan?" Ngayong gabi, ang Prime City ay nasa kaguluhan. Nang malayo ang Grim Reaper sa Con City, tanging ikaw at si Yashua Murray ay naiwan upang bantayan ang malawak na mansyon ng York. Tinanliitan ni Jay ang kanyang mga mata at tumingin kay Shane ng mapanuksong tingin. Kung wala sa inyong 5 prestihiyosong pamilya ang magdudulot ng kaguluhan ngayong gabi, sino ang maglalakas loob na magsimula ng digmaan? Nataman na ni Jay ang ulo. Nagpalitan ng tingin sina Shane at Xavier bago sila nagtawanan.
Matalino namang tao si Young Master Jay. Buti na lang palagi kang nagpapanggap. Pinaikit ni Jay ang kanyang mga mata. Lord Griffin, Lord Layton, get to the point. Wala akong panahon para makipaglaro sa inyong dalawa. Kung ganoon ang kaso, hindi tayo magpapatalo. Umigop ng tsaa si Shane. Ang aming mga pamilyang Griffin at Layton ay nakipagsapalaran na imbitahan si Young Master Jay dito sa isang napakahalaga at maisla na oras. Ang South River King ay tumanda na, nawawala ang pagiging ambisyoso niya noon. Dapat ay nagretiro na siya noong nakaraan upang hayaan ang mga kabataan na maghari. At ikaw, Young Master Jay, ay isang may kakayahan at talentadong tao. Anong karapatan ni Carson York na itago ka sa dilim? Kahit naginto ka, hindi kanya hahayaang sumikat. Young Master Jay, wala ka bang sariling ideya noon? Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Jay. Tinaman niya ng tingin si Shane. Lord Griffin, mangyaring maging maingat sa iyong mga salita. Kahit na ang aking ninong ay namatay, ang pamilya York ay hindi bumagsak. Sa sandaling iyon, pumagalpak ng tawa sina Shane at Xavier, ha. Young Master Jay, I have already phrased it to this extent and am showing you my sincerity. There's no need for you to keep up this pretense with us, di ba? Gayunpaman, nanatiling determinado si Jay, sinusubukan mo bang maghasik muli ng Discord? This isn't so ang Discord. I just feel pity for you from the bottom of my heart. You and Connie York are childhood friends. You've been protecting her all your life in every aspect, nagsasakripisyo ng sobra para sa kanya. Pero, naisip ka na ba niya? Ilang araw pa lang niyang kilala si Pierce Summers at nagdedeklara na siya na gusto na niya itong pakasalan. At saka nariyan sina Carson York at Heather Quelch. Naisip ka na ba nila bilang anak nila? Alam ng buong Prime City na kayo ni Connie ay isang match made in heaven. Pero kung talagang anak ka nila, bakit hindi nila ito naisip? Marahil ay hindi man lang nila naisip na pakasalan ka ng kanilang anak. Isa lang ang tingin nila sa iyo sa mga alagang aso ng pamilya York. Enough. Shut up. Ang mga sinabi ni Shane ay tila natama ng hilaw na ugat kay Jay. Galit na galit ang binata at pinatong ang kamay sa bilog na mesa. Gusto lang pakasalan ni Connie si Pierce Summers dahil sa vow na ginawa niya. Ngayon, si Pierce Summers na tinatanggihan siya, kaya siguradong susuko siya. Hanggat binigay ko sa kanya ang puso ko, balang araw ay maantig siya sa aking sinseridad, bulalas ni Jay. Tigilan mo na ang pagtatangkang lokohin ang sarili mo. Xavier smirk, nakikita ng lahat ang mga bagay na nagawa mo para kay Connie sa lahat ng mga taon na ito. Kahit isang bato ay natunaw na sana ngayon. Pero, makikita rin ng lahat kung ano ang naging reaksyon ni Connie sa iyo. Talagang nagmamalasakit siya sa iyo, kahit kaunti. Huwag kang magpakaawa, Young Master Jay. Walang sino man sa pamilya York ang gumagalang sa iyo. Hindi ka rin pakakasalan ni Connie York. Alam mo ba kung bakit hindi ka nila ginagalang? Dahil hindi ka sapat na mabangis. Hindi sapat na mapagpasyahan. Noong araw, ang South River King, si Carson York, ay isang lobo at sa pamamagitan ng bangis. Kung ikukumpara sa kanya, wala ka lang. Kaya naman wala siyang mata para sa iyo, ngunit sa halip ay interesado siya kay Pierce Summers. Dahil mabangis at dominante si Pierce Summers. Isa siyang ligaw na bata mula sa Con City lamang. Ngunit nagkaroon siya ng lakas ng loob na harapin ang pamilya Fisher ng ating Prime City at lipulin kung gayon ang antas ng katapangan at kakayahan na ito ay isang bagay na wala ka. Young Master Jay. Nagsisimula ng mamula ang mga mata ni Jay. Sa pagbanggit kay Tyr, bigla siyang nagalit. Mamamatay si Pierce Summers ngayong gabi. Walang sino man sa Riverdale Province na hindi kayang patayin ni Zeppelin. Kapag namatay si Pierce Summers, babalik sa akin si Connie. Ang kasalukuyang J-Blade ay kasing tigas ng ulo. Kahit ano pa ang sabihin ni Shane at Xavier, kahit na anong provoke nila sa kanya, ang pag-iisip ng lalaking ito ay tila hindi maalinlangan. Maya-maya lang ay isang pamilyar na boses ang umalangaw-ngaw mula sa labas ng pinto, Jay, itigil mo na ang pagiging kalokohan mo. Tinabi ni Master na hindi ka magpapalaki ng higit sa isang beses. Kahit si Madam ay nagsabi na wala kang hitsura ng isang pinuno. Kaya, masasabi ko sa iyo nang may kumpiyansa na walang lugar para sa iyo sa puso ng bawat miyembro ng pamilya ng York. Bumukas ang pinto at pumasok si Jameson Zink. Kabanata 244. Ang pagkakanulo ni J-Blade. Si J-Blade ay lubos na natigilan na hindi makapaniwalang nakatingin kay Jameson Zink.
Jameson, bakit ka nandito? Kinusot-kusot ni Jameson ang mga mata at ngumiti bago makipagpalitan ng tingin kina Shane at Xavier. Let me be honest with you. Ako ang naglason kay Master. Boom! Ang mga salitang ito ay dumating na parang kulog na tumatak sa isip ni Jay. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang sumabog ang kanyang ulo. Agad siyang bumangon at napahawak sa kwelyo ni Jameson, nilamon ng galit. Jameson Zing, ang lakas ng loob mong magbuhat ng kamay kay Godfather. Papatayin kita. Habang nagsasalita ay bubunot na sana ni Jay ang punyal sa bewang. Gayunpaman, bago pa man niya mailabas ang kanyang sandata, itinulak siya ni Jameson pabalik. Dahil sa lakas at bilis niya, nanginginig sa takot si Jay. Ang tila mahinang matandang mayordomo ng pamilya York ay talagang isang dalubhasa. Naningkit ang mga mata ni Jameson habang nakangiti. Young Master Jay, masyado na akong prangka, kaya tumigil ka na rin sa pagpapanggap. Kahit na hindi alam ni Lord Griffin at Lord Layton ang iniisip mo, hindi ko ba sila papansinin? Nagmamatigas ka pa rin dahil natatakot ka kay Zeppelin Wayne, tama ba? Ano? Nagulat si Jay. Sa lahat ng mga taon niyang naninirahan sa Prime City, hindi nabalitaan ni Zeppelin na hindi matalo ang isang tao sa Riverdale Province. Sa tumpak na pagsasalita, hindi sa wala siyang magagawa tungkol kay Pierre Summers, ngunit ang lalaking iyon ay hindi kasing simple ng iniisip ninyong lahat. Kahit napatayin siya ni Zeppelin ngayong gabi, magdurusa siya ng husto. Kaya naman ngayong gabi ay ang pinakamagandang pagkakataon para sa atin na makipagsanib puwersa sa mga pamilyang Griffin at Layton upang ibalik ang mga talahan na yan at ibagsak ang pamilya York. Kung sumasang-ayon ka na makipagtulungan, pagkatapos ngayong gabi, ang punong lungsod ng Riverdale ay nasa ating mga kamay. Kapag nangyari iyon, ang pamilyang Griffin at Layton ang mamamahala sa mundo sa ibabaw ng lupa, habang si Young Master Jay, ikaw ang mamamahala sa mundo sa ilalim ng lupa. Sa pamamagitan ng mutual kooperasyon, hahatiin natin itong malaking cake na Prime City, kaya bakit hindi? Sa pagkakataong iyon, natahimik si Jay. Kung siya ay tahimik, ito ay nangangahulugan na siya ay nag-iisip na isang magandang bagay. Hanggat siya ay isinasaalang-alang ito, ang bagay na ito ay halos nasa bag. Tumayo rin si Shane at idinagdag, Young Master Jay, hindi na kailangan ng pagmumuni-muni. Ang pamilyang York ang walang puso sa iyo, kaya wala kang kasalanan. Halos hating gabi na ngayon. Kung patuloy mong pag-iisipan ito, lilipas ang pinakamainam na oras. Hindi mo ba gusto si Marquis Connie York sa madaling araw? Pagkatapos nating masakop ang Prime City, magpapadala kami ng mga puwersa sa Con City upang patayin sina Pierre Summers at Zeppelin Wayne, huwag kang mag-aalala. Iniisip ng buong Prime City na nilason ni Pierre Summers si Carson York. Pagdating ng panahon, hahayaan ka naming patayin si Pierre Summers para tulungan si Connie na maghayganti sa pagpatay sa kanyang ama. Paanong hindi ka na niya pakasalan pagkatapos? At saka, sa suporta ni Connie, gaano kahirap para sa amin na piliin ka bilang susunod na hari ng South River? Sabi ni Shane. Dahil dito, binuksan ni Xavier ang isang bote ng alak at nagsalin ng 4 na baso. Young Master Jay, nasabi na namin ang lahat ng dapat sabihin. Ngayon, ikaw na ang magsalita. Ang aming plano ay walang iba kundi ang mga pakinabang para sa iyo. Higit pa rito, alam mo na ngayon ang aming mga layunin at ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ni Carson. Hence, you have 2 choices. Either you make a fortune together with us and control Prime City, or hehe. Young Master Jay, ipinakita namin sa iyo ang aming intensyon ng buong katapatan. Kung hindi ka handang makipagtulungan sa amin, hindi ka namin hahayaang umalis ng ganoon kadali. Lumingon si Jay para titigan si Xavier na may nanlalamig na ekspresyon. Tinatakot mo ba ako? Hindi kita tinatakot, umiling si Xavier. It's just that we have shown you our hand. Go on and choose, Young Master Jay. Halos 1 minutong tahimik si Jay. Sa 1 minutong ito, bumagsak ang silid sa pin drop na katahimikan. Kawakas, isang bakas ng kalupitan ang bumungad sa mukha ni Jay. Kinuha niya ang baso ng alak sa mesa at sabay-sabay na uminom. Ahaha, kahanga-hanga. Young Master Jay, tama ang pinili mo. Sa pagkakataong iyon, tumawa ng malakas sina Jameson, Shane, at Xavier. Kinuha nilang 3 ang wine glass nila at inubos ang laman nito. Young Master Jay, sa isang magandang pakikipagtulungan. Anong kailangan mong gawin ko? Tanong ni Jay sa malalim na boses, pagkaupo niya.
Nilagyan muli ni Shane ang 4 na baso ng alak at sumagot, "Young Master J, ang pakikipagtulungan mo sa amin ay ang pinakamalaking kontribusyon. Sa kasalukuyan, sa York Manor, ikaw at si Yashua Murray, ang namamahala sa pagbabantay sa itaas at sa ilalim ng lupa ayon sa pagkakabanggit. Kakampi ka na ngayon sa amin. Susunod, kailangan na lang nating alagaan ang Yashua na iyon at matatapos na ang lahat." Pinaikit ni Jay ang kanyang mga mata at sinabing, "Hindi ko pipigilan ang mga pamilyang Griffin at Layton na gumawa ng kalituhan sa Prime City, at sabay-sabay, gusto ninyong pigilan ko si Yashua, tama ba?" Napapikit din si Shane at ang dalawa pa. "Exactly." Biglang tumawa si Jay. "Mukhang matagal nang pinaghandaan ng mga pamilya mo ang araw na ito." Wala nang pakialam sina Shane at Xavier na makita sila ni Jay. Kung tutuusin, malapit na sila sa iisang bangka. Paanong 1 o 2 araw lang ang nakalipas mula nang maghanda silang ibagsak si Carson York at agawin ang Prime City. Parehong pinaplano ito ng kanilang mga pamilya, kasama ang pamilyang Fisher, simula ng mahigit 1 taon na ang nakalipas. Kaya lang, napakaraming aksidente ang nangyari sa pagitan, na naging dahilan upang mabaygo ang kanilang plano bago mabitay sa loob ng 1 oras. Ngunit dahil sa isang blessing in disguise, ang pamilya Fisher ay sinalubong ng isang malaking kasawian at nauwi sa pagkalamo ng 2 lobong ito. Ito ay lubos na nagpalakas ng lakas ng 2 pamilya, at nakakuha pa sila ng suporta ng ilang tao. Ngayon, nakipagsapalaran sila sa simpleng pagkalason sa South River King, si Carson York, upang lumikha ng pagkakataong maghimagsik. Ang buong plano ay walang kamali-mali. Gamit ang kakaibang figurette, si Tear Summers, sa larawan, matutulungan niya silang mapanatili si Zeppelin Wayne, na pinakakinatatakutan nila sa lugar. Kaya, sapat na ang isang gabi para ibagsak ang pamilya York at makontrol ang punong lungsod ng Riverdale. Sa sandaling iyon, sumilay sa mga mata ni Jay ang mabangis na tingin ng pananibik, sinong lalaki sa mundo ang hindi nagnanais ng awtoridad? Sa awtoridad, sinong babae ang hindi niya makukuha? Higit pa rito, naisip niya kung paano niya personal na mapapatay si Tear bukas para tulungan si Connie na ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang ama, na hahantong sa pagtatamo ng kanyang pagmamahal. Sa isiping iyon ay bahagyang nanginig ang katawan ni Jay. "Young Master Jay, ngayong naipakita na namin sa iyo ang aming mga puso, gusto mo bang bigyan kami ng patunay ng katapatan upang ipakita sa amin ang iyong determinasyon?" Patunay ng katapatan. Nagdilim ang ekspresyon ni Jay. Oo naman, ang mga matatandang ito ay mga fox. Imposibleng talagang makipagtulungan sila kay Jay sa pamamagitan lamang ng verbal agreement. Ngayong alam na niya ang lahat ng kanilang nagawa, pati na ang kanilang mga layunin, kung babalikan ng binata ang kanyang salita sa sandaling bumalik siya, hindi ba niya ito ibebenta ng lubusan? "What proof of allegiance?" tanong ni Jay. Kahit naiinis siya ay hindi niya ito masyadong pinansin. Nakangiting pinalakpakan ni Shane ang mga kamay niya. "Ipasok mo na." Kabanata 245. Patunay ng katapatan. 2 mabangis na lalaki na nakasuot ng itim na damit ang pumasok sa silid, kasama ang isang lalaking may mabahong amoy na bihag. Nang makita ni Jay Blade ang mabahong lalaki, nanlaki ang kanyang mga mata. "Tindera ng isda." Ang fishmonger ay walang iba kundi ang isa sa mga lalaking pumasok sa York Manor kanina, na nagsasabing gusto niyang sumama kay Zeppelin Wayne sa Con City upang hawakan ang Tear Summers. Isa siya sa mga lumang subordinate ni Carson York. Ang mga lalaking ito ay matagal nang nagretiro sa eksena. Kung walang nangyari kay Carson, hindi na sana sila nasangkot. Nagulat si Jay. Ang fishmonger ay dating isang napakabigat na general sa ilalim ng pamumuno ni Carson. Ang kanyang mga kakayahan ay nangunguna. Bagamat hindi niya maihahambing ang Grim Reaper, si Zeppelin Wayne, tiyak na hindi siya isang taong kayang hulihin ng mga prestihiyosong pamilya. Ngunit sa ngayon, siya ang bihag ni Shane Griffin. Ang tanging posibleng paliwanag ay na sa mga nakaraang taon, ang pamilya Griffin ay nagpalaki ng isang batch ng makapangyarihang mga eksperto. O marahil, mayroon silang mas malaking puwersa na sumusuporta sa kanila mula sa likuran. "Young Master Jay, ano ang iniisip mo?" Biglang naghagis ng kutsilyo si Shane kay Jay. "Kung ang ating mga pamilyang Griffin at Layton ay wala pang ang ganoong kakayahan, paano tayo maglalakas loob na isagawa ang napakagandang gawain?" "Totoo yan." Tumango si Jay at bumaling kay fishmonger. Nakangiting sinabi ni Xavier Layton, "Young Master Jay, kunin mo itong kutsilyo at patayin." Sa pamamagitan nito, ang patunay ng katapatan ay naitatag.
Habang nagsasalita si Xavier, matapang na kinuha ni Jameson Zink ang kanyang telepono para magsimula ng video recording. Nang tumingin si Fishmonger kay Jay, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigo. Jay, napanood kitang lumaki. Wala kang masamang pagkatao, kaya bakit may mga bagay na darating sa ganito? Ang pamilya York ay nagtrato sa iyo ng maayos sa lahat ng mga taon na ito. Marahas na nanginig ang mga kalamnan sa mukha ni Jay. Napakunot ang noo niya nang lumitaw ang tatlong kulubat na linya sa kanyang noo. Totoong pinanood siya ni Fishmonger at ng grupo na lumaki. Noong bata pa si Jay, tinuring pa nila siya na parang anak nila at tinuruan siya ng ilang mga kasanayan. There was a point in time na inisip sila ni Jay na biological uncles din niya. Tama. Bakit kaya napunta sa ganito? Hindi ba't dahil pinilit ng pamilya York ang kamay ko? Naisip ba nila ako bilang isang pamilya? Lahat kayo ay nakakita lang sa akin, Jay Blade, bilang isang alagang aso. Sa isang iglap, hindi mabilang na mga pag-iisip ang pumasok sa isip ni Jay. Ang iba't ibang emosyon ay nagpahirap sa kanya. Young Master Jay, huwag ka nang mag-alinlangan. May magandang kinabukasan sa harap mo. Huwag mo kaming biguan. Nang makitang hindi kumilos si Jay, naiinip na si Shane at ang iba pa. Tama na, Young Master Jay, patayin mo siya. Kunin mo ang kutsilyo. Mamaling kay Jameson, na nagre-record pa, Fishmonger roared, Jameson Zink, traidor ka. Alam ko nang may mali sa iyo, ngunit patuloy kang binibigyan ng pagkakataon ng ating mabait na guro. Sino ang nakakaalam na sa halip ay nilason mo si Master? Sampal. Tinampal ni Jameson ang mukha ng Fishmongers. Tindero ng isda, pinaglilingkuran lang namin ang aming mga Panginoon. Walang pagtataksil sa mundong ito, mayroon lamang pagkakaiba ng pananaw. Tila nagkaroon ng kakilakilabot na realisasyon ang tindera ng isda. Tatakot na ekspresyon, tinitigan niya si Jameson, nanginginig ang boses habang nagsasalita. Ang taong ito ay hindi gaanong sumimangot sa madugong labanan. Pero ngayon, ramdam na ramdam niya ang buo niyang katawan na nilalamon ng malamig na hangin. Jameson Zink, ikaw. Ahaha, it's common courtesy to not expose someone. Umagalpak ng tawa si Jameson. Hindi ba't si Carson York ay nagayos din ng ganoong pon? Ang bawat isa ay naglilingkod lamang sa kanilang sariling mga amo. Ang mga pamamaraan ay pareho. Pagkatapos sabihin niyon, ang pasensya ni Jameson ay nakitang manipis ang suot. Jay Blade, para saan ka nakatayo dyan? Patayin siya. Walang kamalay-malay na nanginginig ang katawan ni Jay. Sa sandaling iyon, bigla niyang napagtanto na ang mayordomo ng pamilya York ay ang tunay na demonyo. Hindi sinasadyang kinuha ni Jay ang matalim na kutsilyo. Don't blame me. Sa nakikita mong naging mabait ka sa akin noon, I won't let you die a painful death. Habang nagsasalita siya, itinutok ni Jay ang kutsilyo sa isa sa mga mahahalagang bahagi ng katawan ng mangingisda. Fishmonger's expression turned savage and green veins popped on his forehead. Jay Blade, hindi kita mapapatawad kahit maging multo ako. Hindi ako natatakot sa iyo noong nabubuhay ka pa. At lalo na kapag namatay ka na, sabi ni Jay habang tinutusok ang kutsilyo sa tiyan ni Fishmonger. Tumalsik ang dugo mula sa bibig ni Fishmonger. Nanlaki ang mga mata niya, nababalot ng dugong ugat. Hindi nagtagal, nahulog siya sa pool ng dugo. Huminga ng malalim si Jay bago ibinaba ang kutsilyo. Sa ngayon, basang-basa na ang buong katawan niya sa pawis. Ha 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 ha. Mga tunog ng palakpak ay nanggaling kay Shane at sa iba pang nasa likuran niya. Young Master Jay, simula ngayon, tunay na tayong magkaibigan. Halika, uminom tayo. Ngayon, matutupad na ang ating mga ambisyon. Kinuha nilang apat ang kanilang mga baso ng alak at nag-toast muli bago isubo ang laman ng sabay-sabay. Noong gabing iyon, bumalot ang isang madugong ulan sa Prime City. Ang mga pamilyang Griffin at Layton ay nagtakda ng entablado. Nang ilunsad nila ang kanilang plano, nahuli ang tatlo pang prestihiyosong pamilya ng natitirang 5. Wala silang oras para mag-react. Wala pang 3 oras, 2 sa 5 prestihiyosong pamilya ang sumuko sa mga Griffin at Layton. Kahit na ang huling pamilya ay naglalagay ng isang mahigpit na pagtutol, ang kanilang pagsusumit ay sandali lamang. Hindi lamang ang 5 prestihiyosong pamilya, kundi ang iba pang maliliit na pamilya at mga korporasyon ay dumanas din ng parehong unos. Sa katunayan, ang mga ito ay mga pamilyang walang katayuan. Kahit sino pa ang namuno sa itaas, kumita lang sila ng pera. Ang mga pamilyang ito rin ang pinakamadaling talunin.
Wala silang pakialam kung sino ang hari ng Prime City at susundin lamang nila ang pinakamalakas. Ang mga pamilyang Griffin at Layton na ngayon ang pinakamalakas. Kaya naman, sa halos anumang pakikibaka, ang mga puwersang ito ay nasa ilalim na ng kanilang kontrol. Tulad ng para sa mundo sa ilalim ng lupa, si Jay ay pantay na masigla sa kanyang mga pamamaraan habang sinasakop niya ang underground na mundo ng Prime City. Si Jay ay ang Little Czar ng underground world ng lungsod na ito sa simula at kinokontrol ang 70% ng mga puwersa nito. Ngayon natahasan niyang pinag-iisa ang mga puwersa sa ilalim ng lupa, halos hindi na siya magagapi dahil halos walang sino man ang makalaban sa kanya. Siyempre, ang sino mang nagtangkang sumalungat kay Jay ay inalis sa isang welga. Habang si Jay ay mukhang isang hanggal na maliit na tagasunod sa tabi ni Connie York sa mga regular na araw, maaari siyang maging lubhang brutal kapag siya ay naging malupit. At kaya, naging maayos din ang mga bagay sa underground world. Ang mga pamilyang Griffin at Layton ay naglatag ng bitag na ito matagal na ang nakalipas, kaya ngayong gabi, sila ay nauutol lamang sa kanilang mga lambat. Pagsapit ng 3:00 ng umaga, ang buong istruktura ng Prime City ay nahaharap sa isang nakasisindak na pagbabago. Kabanata 246. Dugong bulwagan ng pagluluksa. Sa bakuran ng York Manor. Nakatayo sa tabi ni Joshua Murray ang ilan sa mga eksperto ng pamilya York. Lahat sila ay kanyang pinagkakatiwalaan. Sabay-sabay, may malalaking grupo ng mga mandirigma na nagbabantay sa paligid ng tirahan ng York. Nanatili si Joshua sa bakuran ng York Manor upang pigilan ang sinuman na magsamantala at pumasok sa lugar upang magdulot ng gulo. Pero kaninang gabi, sobrang tahimik. Ang katahimikan ay bahagyang nagpagulo sa kanya. At kaya, nagpadala siya ng ilang lalaki upang mangalap ng impormasyon. Nang bumalik sila na may dalang balita, nagulat si Joshua. Isang malaking kaguluhan ang nangyari sa Prime City, at may isang taong sadyang nagtago ng balita sa kanya. Dalhin mo dito si Jay Blade. Sa sandaling iyon, galit na galit si Joshua. Wala siyang mood para imbestigahan kung sino ang nagselyado sa kanyang intel dahil wala ng panahon para sa mga ganitong imbestigasyon. Gusto niyang makaalis kaagad si Jay para makapagpaliwanag ang huli. Bakit hindi napigilan ni Jay ang malaking kaguluhan na nangyayari sa labas? Tinagtagal, pinangunahan ni Jay ang isang grupo ng mga lalaki sa York Manor. Nakatayo si Joshua sa harap ng kabaong ni Carson York. Kakapasok lang ni Jay nang tanungin siya ni Joshua sa galit na tono, "Jay, anong nangyayari? Napakalaking kaguluhan na ang nangyari sa Prime City, bakit hindi mo ito pinigilan? At sino ang nagbuklod sa aking intel?" Gayunpaman, isang bakas ng yelo ang bumungad sa mukha ni Jay. "Joshua Murray, nakipagsabuatan ka kay Pierce Summers para patayin si Godfather. Kasalukuyang may gumagambala sa kapayapaan doon. Tinusubukan ng mga pamilyang Griffin at Layton na kontrolin ang sitwasyon habang ako ay nasa trabaho na sinusubukang pakalmayan ang kaguluhan sa ilalim ng lupa. Pero ikaw, sinadya mong magtago dito sa York Manor, hindi mo pinapakita ang mukha mo, at ngayon mo na lang ako ini-interrogate." Inakusahan ni Jay. Ano? Nang sabihin ang mga salitang ito, natigilan si Joshua. Maliban sa kanya, pati ang ibang mga eksperto sa pamilya ng York ay natulala rin. "Jay, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Tinasabi mo na nakipagsabuatan ako kay Pierce Summers para patayin si Master. Nataman ka ba ng ulo mo?" Napangisi si Jay. "Hindi lang ikaw. Zeppelin Wayne din." Sa sandaling iyon, lumitaw si Jameson Zink na may kasamang ilang nakaitim na lalaki. "Balak ninyong dalawa na agawin ang kapangyarihan sa simula, hindi ba? Nakita ni Master ang inyong mga pukana, kaya walang awa ninyong nilason at pinatay siya," aniya. Bawat isa sa mga lalaking ito na nakasuot ng itim ay naglabas ng kakaibang aura. Ang grupong ito ng mga tao ay hindi pa lumitaw sa Prime City. "Jameson Zink, ikaw. Joshua Murray, papatayin kita ngayon para ipaghiganti ang aking amo." Pagkasabi noon, sumugod si Jameson at sinuntok si Joshua. Nanlaki ang mga mata ni Joshua. Taglit siyang nagulat sa matigas na kamao ni Jameson. Dahil sa pagkakaalam niya, hindi talaga marunong lumaban ang mayordomo na ito. Habang nagtataka pa rin si Joshua, bumasag ang kamao ni Jameson sa katawan niya. Ang nangingibabaw na suntok na ito ay talagang nagpa-atres kay Joshua ng ilang hakbang. Bilang isang piling mandirigma na namamahala sa pagbabantay sa pamilya York, hindi dapat baliwalain ang kagalingan ni Joshua.
Wala siyang oras para intindihin ang nangyayari, kaya kinuyam niya ang kanyang kamao at sa halip ay sinugod si Jameson. Sa panahong ito, nagdilim din ang mga ekspresyon ng iba pang eksperto sa pamilya York sa eksena. Sila ay naging malapit kay Yashua at kilala niya ang kanyang pagkatao. Walang naniniwala na ipagkakanulo niya ang pamilya York. Sabay-sabay, kumilos ang mga eksperto sa pamilya York. Ang mga lalaking nakaitim na damit na dinala ni Jameson ay naglagay ng mga ganid na ekspresyon. Tulad ng mga gutom na lobo, hinahabol nila ang mga eksperto sa pamilyang York na ito. Ang grupong ito ng mga kalalakihan ay mga nangungunang mandirigma. Kasama ang mga taong dinala ni Jay, madali nilang inapi ang mga mandirigma ng pamilya York sa dami. Ang buong espasyo ay agad na nahulog sa kaguluhan habang ang dugo ay tumalsik kung saan-saan. At nanatili ang kabaong ni Carson York sa gitna ng sala. Bam! 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 Matapos makipagpalitan ng 12 ng suntok kay Jameson, sa wakas ay hindi na nakatiis si Yashua at pinalipad siya sa pamamagitan ng kombinasyon ng mga suntok. Tumalsik ang dugo mula sa kanyang bibig habang ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Sino ang nakakaalam na magiging ganito kalakas si Jameson? Yashua, pumunta ka at humingi ng tawad kay Master Jan, nanunuya si Jameson, nagpaplanong wakasan ang buhay ni Yashua. Gayunpaman, sa sandaling iyon, unang sumugod si Jay kay Yashua, at marahas na sinaksak ang kanyang dibdib ni Yashua gamit ang kutsilyo. Tumalsik ang dugo, bumagsak sa kabaong ni Carson. Nanlaki ang mga mata ni Yashua, dumura ng dugo habang mahigpit na nakakuyom ang mga kamay sa mga braso ni Jay. Gamit ang bawat unti-unting enerhiyang natitira sa kanyang katawan, kinapa niya ang ilang madugong peklat sa mga braso ni Jay gamit ang kanyang mga kuko. Halatang-halata kung gaano kalaki ang sama ng loob na nararamdaman niya ngayon. Inilabas ni Jay ang kutsilyo at tumalsik ang dugo sa mukha niya. Ang kumukulo na dugo ay nagmukhang ganid at nakakatakot ang buong pagkatao niya. Ang lupit mo talaga, ang hinaing ni Jameson mula sa kaibuturan ng kanyang puso habang nakatingin sa nakakatakot na hitsura ni Jay. Ikaw ay isang fox at ako ay isang lobo. Jameson Zink, cut the crap. Huminga ng malalim si Jay bago nilinggan ang kabaong na may dugo, sa kasinulyapan si Carson York na nagpapahinga sa loob. Lalong sumangkit ang mabangis na ngiti sa kanyang mukha. Ikaw ang pinilit kong pumasok dito sa loob. Noon, ang mga lalaking nakasuot ng itim at ang mga nasasakupan ni Jay ay tuluyan ng nilipol lahat ng mga tauhan ni Yashua. Tinimulan ni Jay ang mga huling suntok sa pamamagitan ng pagsaksak sa bawat tao ng isang beses gamit ang kanyang kutsilyo. Nais ni Jameson na pabayaan ang kanyang mga tauhan na personal na patayin ang mga taong ito. Pero ngayon, parang wala nang ganoong pangangailangan. Si Jay Blade ay mas walang awa kaysa sa naisip niya. Ang buong proseso ay tumagal lamang ng halos 2 minuto. Noon lang, isang malaking grupo ng mga eksperto sa pamilya York ang sumugod sa sala mula sa labas. Nang makita nila ang madugong eksena sa loob ng bulwagan, napatulala sila. Ang isang eksperto sa pamilya York na may peklat sa kanyang mukha ay agad na nagtanong, ano ang nangyayari? Nakipagsabuatan si Yashua kay Pierre Summers para lasunin si Master. Si Zeppelin ay traidor din. May sarili silang puwersa at pinaplano nilang ibagsak ang autoridad ng pamilya York sa Prime City. Pinipigilan sila ng mga pamilyang Griffin at Layton ngayon, kaya kayong mga lalaki, bantayan ninyong mabuti ang York Manor. Ang mga eksperto sa pamilya York ay nagulat at naiwan na hindi makapaniwala. Anong klaseng biro ito? Totoo bang traidor sina Zeppelin at Yashua? Si Zeppelin ay naglingkod sa ilalim ng kanilang Panginoon sa loob ng 12 ng taon, paano niya masasaktan ang amo? Ang mga eksperto sa pamilya York ay tila nag-aatubili na maniwala sa balitang ito. Halata sa mukha nila ang pag-aalinlangan. Sumimangot si Jay at malamig na sumimangot, are you guys doubting the words of Stuart Zink and myself? Or probably you're all in cahoots with Zeppelin and the others. Kabanata 247. Phantom Dragon. Nagliyab sa galit si Jay Blade. Ang kanyang mga nasasakupan at ang mga lalaking nakasuot ng itim ay naglabas ng kanilang mga sandata at nakipag-away. Ang mga eksperto sa pamilya York ay mukhang malungkot. Kagad pagkatapos, ang lalaking may peklat ay umakyat. Sige, young Master Jay. Babantayan naming mabuti ang York Mansion. You guys have to subdue the ruckus outside. Kahit wala na si Master, Prime City belongs to the York family regardless. Bantayan mong mabuti ang lugar na ito.
Huwag mong hayaang may mang-istorbo sa aking ninong, bilin ni Jay bago umalis kasama si Jameson Zink at ang iba pa. Nagpalitan ng tingin ang mga eksperto sa pamilya York na naiwan. Ang mga taong ito ay hindi mga walang alam. Utumpak na pagsasalita, hindi lahat ng mga ito ay nagkukunway. Ang ilan sa kanila ay malamang na naniwala sa sinabi ni na Jay at Jameson kanina, habang ang iba naman ay hindi naniniwala. Gayunpaman, sila ay mga mandirigma lamang na binayaran ng pamilya York ng napakagandang bayad upang umupa. Wala silang obligasyon na mamatay sa linya ng tungkulin. Dahil pera lang ang pinaghirapan nila, pera na lang ang kanilang pakikitungo. Kung sino man ang may pera, sila ang maglilingkod sa kanila. Bakit kailangan nilang pakialam kung kanino nanggaling ang pera? Pagkatapos ng isang masayang gabi, ang Prime City ay binawi. Lumipas ang gabi sa pagbuhos ng dugo. Bandang alas 5 ng umaga, nahulog ang Prime City sa kontrol ng Griffin at Layton families, isang balon ng mga kamay ni Jay Blade. Kahit na ang ilang menor de edad na puwersa ay nag-aatubili na sumuko, hindi sila maaaring magdulot ng maraming problema. Sa Griffin Mansion, sa tabi ng swimming pool. Dahil naging abala buong gabi. Nagpapahinga na ngayon sina Shane Griffin at Xavier Layton sa mga upuan sa tabing dagat sa tabi ng pool, umiinom ng alak habang nag-e-enjoy silang minamasahe ng dalawang magagandang dilag. Umikab si Xavier, nakatingin sa buwan sa langit. Matanda na talaga tayo. Hindi pa lumilipis ang gabi at hindi na ako makatagal pa. Noong araw, kahit magpuyat ako ng ilang araw at gabi, hindi ako makaramdam ng pagod. Tumawa ng malakas si Shane. Old Layton, we're already in our 50s. It's time to admit we are old. Pero ang ma-enjoy ang tanawin ng Prime City mula sa summit sa ganoong edad, at least hindi nasayang ang buhay natin. Tawa ng tawa ang dalawang lalaki. Tama, si Heather Quelch at Connie York ay pumunta na sa Amerika, talagang i-escort natin sila pabalik. Isang malupit na ngiti si Shane. I-escort sila pabalik? Para saan? Ahaha, kung ibabalik natin sila, hindi ba nahihirapan lang tayo? Huwag kang mag-alala, Old Layton. Nagawa ko na ang mga kinakailangang arrangement. Ipinikit ni Xavier ang kanyang mga mata. Si Kuya Griffin ay as always thoughtful. Pero, Jay Blade. Haha, isa siyang walang alam. Matandang Layton, tingnan mo. Malapit nang matapos ang gabi. Malapit na ang umaga natin. Ahaha, Tara, toast tayo. Sabay-sabay, sa Amerika. Dahil sa pagkakaiba ng oras, halos gabi na sa Amerika. Isang itim na kotse ang humaharurot patungo sa isang lokal na sikat na ospital. Nakaupo sa likuran si Heather Quelch, kasama ang dalawang bodyguard na nakasuot ng itim na suit sa tabi niya. Maya-maya lang ay pinaandar na ng sasakyan ng isang kalye na halos walang tao. Biglang may hamarang na truck sa daraanan nitong itim na sasakyan. Ilang iba pang sasakyan ang biglang humarurot patungo sa kanila mula sa bawat direksyon. Bumukas ang mga pinto at lumabas ang 12-dosenang matipunong lalaki. Bawat isa sa kanila ay may hawak na sandata habang naglalakad. Masama ito. Ito ay isang ambush. Protektahan mo si Madam. Ulalas ng dalawang bodyguard sa sasakyan bago agad lumabas. Tinugod nila ang grupo ng malalakas na lalaki at naganap ang labanan. Naghanda ang driver na paikutin ang sasakyan. Gayunpaman, nakaharang na ang daan sa likuran nila ng isa pang truck, kaya naglabas na lang siya ng baril. Madam, huwag kang mag-alala. Kami na ang bahala dito, aliw ng driver kay Heather bago naghanda sa pagbaril. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang itim na lalaki ang nagpaabot ng baril sa bintana, itinutok ito sa driver. Hoy, kuya. Huwag kang makipag-away, kung hindi, sisubog ang ulo mo. Natigilan ang driver. Maya-maya pa, ang baril na nasa kamay niya ay kinuha ng itim na lalaki. Buksan mo ang pinto at lumabas ka, utos ng itim na lalaki. Umunat ang noo ng driver na tila nag-aalangan. Bang! Isang mapagpasyang putok at isang butas ang naiwan sa ulo ng driver. Habang pinagmamasdan ni Heather mula sa likuran, tila hindi siya nataranta, ngunit hindi rin siya masyadong nakaka-relax. Itinutok ng itim na lalaki ang baril sa kanya. Ma'am, I think you can come out here and have a good chat with me. I'm sure you don't want to end up like this driver. Medyo masunurin si Heather. Pinuksan niya ang pinto ng kotse at lumabas. Salamat sa iyong kooperasyon, ma'am. Umiti ang itim na lalaki at hinawakan si Heather. Ang dalawa pa niyang bodyguard ay ibinaba ng malalaking lalaki at ngayon ay nakahandusay sa balang dugo. Ma'am,
Sumakay na po kayo sa kotse. Pinuksan ng itim na lalaki ang pinto sa isa pang sasakyan at itutulak na sana si Heather sa loob. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang isang nakakatalam na tunog ng isang motorsiklo na umaatungal ay biglang nagmula sa unahan. Ang isang tila marangya at cool na motorsiklo ay tumalon lamang pababa mula sa isa sa mga truck at mabilis na tumakbo patungo sa grupo ng mga tao. Kasunod ng mabilis na pag-anod, ang ilan sa malalaking lalaki ay pinalipad. Nagulat ang lahat ng hindi nila namamalayan na lumingon sa motorsiklo. Panay ang tigil ng bike. Nang makita ng lahat kung sino ang nakasakay, biglang nagdilat ang kanilang mga mata. Agad na bumalatay ang takot sa kanilang mga mukha. Isa itong lalaking Asyano. Nakasuot siya ng buong itim na katad na may maikling buhok at nakaukit na tato ng dragon sa kaliwang bahagi ng kanyang mukha. Ang taong ito ay mukhang ganap na dominante. Phantom Dragon. Habang tinatawag ng grupo ang kanyang pangalan, naramdaman nilang tumayo ang mga balahibo sa kanilang katawan. Ang Phantom Dragon ay isa sa 18 general ng Regal Palace. Siya ang pinakamaimpluwensyang tao sa teritoryong ito mula sa Regal Palace. Bukod pa rito, isa rin siyang bangungot sa mga taong naruroon. Si Phantom Dragon ay may suot na malabong ngiti. Wala akong pakialam kung sino ang nagpadala sa iyo, ngunit itong ginang na nagngangalang Heather Quelch ay nasa ilalim ko, ang Phantom Dragon ng Regal Palace ay nasa pangangalaga. Napabuntong hininga ang grupo sa kabila niya. Gayunpaman, habang sila ay natatakot, walang sinuman sa kanila ang gustong palayain si Heather. Hinawakan siya ng itim na lalaki ng mahigpit at ginamit ang baril sa kanyang kamay para takutin ang Phantom Dragon. Phantom Dragon, Regal Palace at sa amin ay hindi kailanman nakikialam sa isa't isa, kaya isipin ang iyong sariling negosyo. Biglang nawala ang ngiti sa mukha ni Phantom Dragon. Umaba siya sa kanyang motorsiklo at lumapit, hakbang-hakbang papalapit sa grupo. Never has there been anyone who dared speak to me in that tone. I initially thought of letting you guys go if you handed this madam over to me. Pero ngayon, nagbago na ang isip ko. Marahas na tumibok ang puso ng itim na lalaki. Sumigaw siya, tigilan mo siya. Gayunpaman, walang sino man sa malalakas na lalaki ang nangahas na sumulong. Dahil sa galit, pinaputukan ng itim na lalaki ang isa sa malaking likod ng mga lalaki. Tigilan mo siya. Panata 248. Mga pagbabago. Pagkatapos ng pagbaril na iyon, ang grupo ng malalaking lalaki ay sumugod sa Phantom Dragon. Pinuksan ng itim na lalaki ang car door sa takot at tatakas na sana kasama si Heather Quelch. Gayunpaman, kakapasok lang niya sa kotse, pinaandar ito, at aalis na sana nang mapansin niya may nakaharang na truck sa kanyang daraanan. Inilabas ng itim na lalaki ang kanyang ulo at sinigawan ang driver ng truck, basura ka. Bakit hindi mo paalisan ang truck? Ngunit ang driver ng truck ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagsisimula ng sasakyan. Dahil sa ngayon, lubos siyang natulala sa eksenang nasa harapan niya. Pinalibutan ng 12-dosenang maskuladong lalaki ang Phantom Dragon. Ang Phantom Dragon ay nakahawak sa isang matalim na may hawakan ng bungo, mabilis na gumagalaw gaya ng hangin, na parang siya ang pangunahing karakter ng larong Dynasty Warriors. Umindayog ng isang beses laban sa bawat lalaki, ang bawat pag-atake ay nakatutok sa kanilang mga lalamunan. Sa loob ng kaunti sa 10 segundo, nang wala man lang oras para sumigaw, ang 12-dosenang mga lalaki ay bumagsak sa lupa. Ang superior na husay sa pakikipaglaban na ito ay nagpatinggal sa anit, tao ba ang taong ito? Ano ka ba natulala? Sa kawalan ng pag-asa, muling sumigaw ang itim na lalaki, ngunit hindi pa nakakabawi ang driver. Nanlaki ang kanyang mga mata habang napuno ng gulat ang kanyang mga mata. Tinapunan niya ng nakakatakot na tingin ang itim na lalaki dahil ang Phantom Dragon ay tumatakbo na ngayon gamit ang kutsilyo. Noon, napansin ng itim na lalaki ang Phantom Dragon sa pamamagitan ng rearview mirror. Naghihiwa-hiwalay siya. Siya ay ganap na nasira. Paimpol niyang binuksan ang pinto ng sasakyan at nagpaputok ng 3 putok kay Phantom Dragon. Gayunpaman, naiwasan ng Phantom Dragon ang lahat ng 3 putok. Ito ay parang isang eksena na diretso sa isang pelikula. Hindi na nagkaroon ng pagkakataon ng itim na lalaki na magpaputok ng kanyang pang-4 na putok dahil lumapit si Phantom Dragon sa kanya at hinaranggan ng daliri ang bibig ng kanyang baril. I'm a man of my word. Out of the 18 generals of Regal Palace, I'm the most trustworthy. I said that I will make all of you stay here and I will do it.
Kasunod ng isang kislap parang may kumikislap na liwanag na dumaan, tinakpan ng itim na lalaki ang kanyang leeg at walang buhay na bumagsak sa lupa. Ang driver ng truck ay ganap na nagyelo sa takot. Kinuha ang baril ng itim na lalaki, kumaway si Phantom Dragon sa driver. Parang kamakaway ang Grim Reaper at nagpapalam sa isang tao. Magsaya sa paraiso. Bang! 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 Pinaputok ng Phantom Dragon ang lahat ng natitirang bala sa baril na tuluyang pumangit sa mukha ng driver ng truck. Pagkatapos noon, itinapon niya ang baril sa isang tabi at iniligpit ang kanyang talim ng bungo. Agad na nawala ang nakakagigil na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa lugar nito ay ngayon ay isang taos puso at mainit na ngiti. Madam Heather Quelch, huwag kang matakot. Hindi kita sasaktan. Pinadala ako ni Kuya Tyr para protektahan ka. Mula ngayon, ang iyong operasyon at kaligtasan dito sa Amerika ay aalagaan ng ating Regal Palace. Tulala pa rin si Heather. Talagang natakot siya sa eksenang iyon kanina. Gayunpaman, siya ang asawa ng South River King, si Carson York, at siya mismo ay nagmula sa isang malalim na background. Kaya naman, sa buong buhay niya, ang mga eksenang tulad nito ay pangkaraniwang tanawin para sa kanya. Mabilis siyang nakabawi at nagtanong, itong Kuya Tyr na sinasabi mo ay Tyr Summers. Pagkasabi noon, kinuha ni Phantom Dragon ang kanyang telepono at tinawagan si Tyr. Sa parehong oras, sa Riverdale, Scon City, ang langit ay maliwanag sa labas. Pagkagising pa lang, si Tyr ay humikab. Pinuksan niya ang mga kurtina at tinitigan ang magandang tanawin ng lungsod, pinapanood ang pagsikat ng araw mula sa silangan habang nasa telepono. Kuya Tyr, tapos na. Matagumpay kong natanggap si Madam Quelch. Bahagyang tumango si Tyr at sinabing, iligtas mo sila. Kung may mangyari sa kanilang dalawa sa Amerika, maaari kang magpakamatay. Phantom Dragon chuckled. Huwag kang mag-alala, Kuya Tyr. Walang mangyayaring masama, teka. Mukhang may biglang na-realize, mabilis itong nagtanong, Kuya Tyr, sinabi mo bang team both? Natigilan si Tyr na sumagot, tama. Dalawa sila. May problema ba? Agad na lumalim ang boses ni Phantom Dragon, pero Kuya Tyr, iisa lang ang tao ko rito, at iyon ay si Madam Heather Quelch. Ano? Sa isang iglap, marahas na tumibok ang puso ni Tyr. Sigurado ka? Sumagot si Phantom Dragon, syempre sigurado ako. How would I dare joke with you? Si Heather Quelch ay tinambangan ngayon lang at iniligtas ko siya. Pero siya lang ang nasa sasakyan. Biglang naramdaman ni Tyr ang malabo niyang pagtusok sa anit. Tanungin mo siya kung saan nagpunta ang anak niya. Oo, Kuya Tyr. Hindi tinanong ni Phantom Dragon si Heather, bagkus ay iniabot lamang sa kanya ang telepono. Tyr, ang boses ni Heather mula sa kabilang dulo. Ano ang nangyayari? Mabilis na sumagot si Tyr, Tita Quelch, isang tao mula sa Prime City ang nakipag-ugnayan sa underground world sa Amerika para patayin ka. Dahil sa iyong karamdaman, hindi pinansin ni Uncle York ang maraming bagay sa Prime City sa nakalipas na taon. Nagresulta ito sa maraming traidor na lumalabas. Siya ay gumawa ng isang pukana sa akin upang akitin ang mga taong ito at alisin silang lahat. Kailangan mo lang magpahinga at tapusin ang iyong operasyon sa Amerika. Sa pagprotekta sa iyo ng aking mga tauhan, walang mangyayaring masama. Tungkol sa mga detalye ng plano, sasabihin ko sa iyo sa ibang pagkakataon. Nasaan si Connie York? Tinadya kayong dalawa ni Uncle York na pinaponte sa Amerika para maiwasan ang digmaang ito, bakit hindi siya kasama? At the mention of this, the always composed Heather suddenly sounded flustered, that last never came with me to America at all. Tumakas siya kahapon bago sumakay ng eroplano, sinabing gusto kanyang hanapin. Tyr, dumating ba siya dyan? Napabuntong hininga si Tyr. Hindi niya inasahan na mangyayari ang ganoong kapahamakan sa isang napakahalagang oras. Ang babaeng iyon, si Connie York, ay masyadong pabago-bago. Huwag kang mag-alala, Tita Quelch. Ako na ang bahala. Hindi masyadong sinabi ni Tyr kay Heather. Pagkatapos ng ilang simpleng paliwanag, ibinaba na niya ang tawag. Pagkatapos noon, tinawagan ni Tyr si Max Cheever. Kuya Tyr, boses ni Max ang nanggaling sa kabilang dulo. Nalaman na ng Zeppelin Way na iyon ang lahat at hindi siya nakagawa ng biglaang paggalaw. Kalimutan mo na siya, sagot ni Tyr. Get Torbert Octavius on the phone right now. Oo, Kuya Tyr. Maya-maya, umagos ang boses ni Torbert mula sa kabilang dulo. Tyr, what's up? Napagod ako sa ilang beses na pakikipag-sparring kay Zeppelin kagabi. Enough with the nonsense. How is Zeppelin any match for you?
I'm telling you, don't set your sights on him. He's not sweet for you. Hehe, ambisyosa itong mga tao sa Wolf's Den mo, pero kulang ang kakayahan nila. Kailangan ko silang sanayin ng maayos. As for that Zeppelin, hehe. Minsan, hindi kinaya ni Tyr ang sexual na oryentasyon ni Torbert. Cut the crap, we're talking serious business. Alam kong napakakapitbahay nyo sa Riverdale Province nitong mga nakaraang taon. Humanap ka agad ng taong nagngangalang Connie York. Anak siya ni Carson York. At dalhin siya sa Wolf's Den. But Torbert was a little reluctant. Tyr, alam mo naman na ayaw ko sa babae. Sabi ko go. Kabanata 249. Magandang gabi. Sige. Bagamat si Torbert Octavius ay isang aktibo na tao sa halos lahat ng oras, kapag tinawag ito ng okasyon, magiging seryoso rin siya. Pagkababae huminga ng malalim si Tyr. May mga pagkakataon na ang mga plano ay hindi makasunod sa pagbabago. Mabilis na lumipas ang isang araw at hindi nagtagal, sumapit na naman ang gabi. Sa Griffin Manor, sina Shane Griffin at Xavier Layton ay naglalabas ng isang bote ng champagne na bukas bilang pagdiriwang. Ang kontrol sa buong kabisera ng lalawigan ng Riverdale ay ganap na nasa kanilang mga kamay. Ang operasyong ito ay mailalarawan bilang isang napakalaking tagumpay. Bukod dito, hanggang ngayon, hindi pa bumabalik si Zeppelin Wayne mula sa Con City na nangangahulugang naka-hold up ang lalaki sa lungsod na iyon. Alam na alam nila ang mga kakayahan ni Zeppelin. Kahit na matalo ni Tyr Summers ang Zeppelin, walang alinlangan na makararanas siya ng matinding pinsala. Pagdating ng oras, kailangan lang nilang magpadala ng mga tao sa Con City upang patayin sina Tyr at Zeppelin at lahat ay magtatapos sa tagumpay. Halika, young Master J. Mag-inuman tayo para ipagdiwang ang ating tagumpay. Itinaas ni Shane ang kanyang wine glass at ngumiti kay Jay. Kumapang ang labi ni Jay at nag-toast siya kay Shane. Kailan tayo pupunta sa Con City para patayin si Tyr Summers? Agad na tanong ni Jay na naiinip. Natatawang sagot ni Shane, walang nagmamadali, young Master J. Ganap na naming nakontrol ang Prime City, ngunit ang mga bagay ay hindi pa steady. Hindi ba't kailangan nating maghintay ng kahit 2 araw para maging matatag ang kasalukuyang sitwasyon? Menor de edad lang na karakter si Tyr Summers, napakadali ng pagpatay sa kanya. Maaari mong pag-usapan ang pagkakataong ito para bigyan si Carson York ng isang napakagandang libing. At ang libing na ito ang magiging perpektong pagkakataon para magbigay ng respeto sa iyong ninong kasama ang ulo ni Tyr Summers. Bahagyang kumunat ang gilid ng bibig ni Jay. Pero hindi na ako makapaghintay. Napangiti si Shane. Young Master J, ganito kakainip hindi dahil kay Tyr Summers, kundi dahil kay Connie York, tama ba? Tumawa siya ng malakas. Young Master J, alam nating lahat kung ano ang gusto mo. Kaya naman gumawa na rin kami ng mga kinakailangang arrangement para sa iyo. Natarante si Jay, anong ibig sabihin nito? Young Master J, naghanda kami ng regalo para sa iyo na pinaniniwalaan naming mahal mo, nakangiting sabi ni Xavier. Habang nagsasalita siya, pumalakpak siya. Ipasok mo. 2 malalaking lalaking nakasuot ng itim na damit ang nagdala ng napakaganda at napakarilag na dilag sa silid. Si Connie York iyon. Ngunit sa pagkakataong iyon, walang malay ang dalaga. Connie. Nang makita niya si Connie ay namula ang buong mukha ni Jay. Sabay sumugod sa kanya. Nang makita niya ang mga pasa sa katawan nito ay nagapoy siya sa galit. Sampal. Sampal. Tinampal ni Jay ang 2 lalaking nakaitim na damit bago sila sinipa sa lupa. Who allowed you to put your hands on Connie? Hindi naglakas loob na magsalita ang 2 lalaki. Mabilis na lumapit sina Shane at Xavier para pigilan si Jay. Young Master Jay, bakit ka nagagalit? Sumusunod lang sila sa utos. Hindi mo ba hinahangad si Connie York? Nasiyahan ka ba sa regalo na inihanda namin para sa iyo? Nanlamig ang ekspresyon ni Jay. Ang gusto ko hindi lang katawan niya, pati puso niya. Isn't this exactly what you want? Once she wakes up, tell her everything, and say that Tyr Summers sent someone to kill her, but you saved her instead. At gagaran siya na papatayin mo si Tyr Summers para ipaghiganti ang kanyang ama. Sa ganoong paraan, hindi ba siya lilipad sa iyong mga bisig? Nakangiting sagot ni Shane. Sa pagkakataong iyon, tila naintindihan na ni Jay ang kanilang kahulugan. Isang nakakaalam na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha habang pasimpleng binuhat ang walang malay na si Connie sa sahig. Mabilis na sabi ni Shane,
Young Master J, naghanda kami ng kwarto para sa iyo sa itaas. Huwag kang mag-alala. Walang mangiistorbo sa inyong dalawa. Magandang gabi. Hindi sumagot si Jay, bagkus binuhat na lang niya si Connie sa itaas habang patuloy na umiinom sina Shane at Xavier. Biglang pumasok si Jameson Zink na medyo madilim ang ekspresyon. Nang makita siya ay agad na bumangon sina Shane at Xavier. Hindi malinaw kung bakit ang dalawang pinunong ito ng mga prestihiyosong pamilya ng Prime City ay labis na gumagalang sa kanya. Nagsali ng baso si Shane at inabot kay Jameson. Kuya Zink, nandito ka na. Pilasan mo, uminom ka. Para saan? Itinulak ito ni Jameson habang nagdidilim ang kanyang ekspresyon. Kuya Zink, anong nangyayari? Sumagot si Jameson, pinangunahan ko dati ang ilang tao na lipulin ang mga lumang subordinate ni Carson York, ngunit wala akong mahanap na isa sa kanila. Feeling ko may kakaibang nangyayari. Ang mga matandang subordinate na tinutukoy ni Jameson ay ang mga taong tulad ng fishmonger na nagretiro na sa eksena. Natigilan sina Shane at Xavier. Paanong nangyari ito? Ngunit pagkatapos, ang dalawang lalaking ito ay nagkunwaring kalmado at sinabi, gayunpaman, ito ay dapat na normal. Tiyak na nakatanggap sila ng ilang intel at nagtago. Dahil nagretiro sa loob ng maraming taon, nawalan sila ng sigla mula noon, kaya wala silang dapat katakutin. Kapag napatitag namin ang lungsod, dahan-dahan namin silang hinuhukay at nilalaro. Kumuha si Jameson ng isang baso ng alak at inubos ang nilalaman nito. Hindi. Ang pinaka-nakakatakot na bahagi ng mga puwersa ni Carson York ay hindi ang bagong henerasyon tulad ni Jay Blade o Yashua Murray, kundi ang kanyang mga lumang subordinate. Kung hindi sila patay, hindi ako makakatulog. Kayo, magpadala ng mas maraming lalaki. Kahit anong halaga, dapat silang matagpuan at patayin ngayong gabi. Samantala, sa isang malaking kwarto sa itaas na palapag ng Griffin Mansion, inilagay ni Jay si Connie sa kama na may maamong tingin. Umupo siya sa tabi niya at pinagmamasdan siya ng may labis na pagsinta. Ito ang babaeng minahal niya ng mahigit 10 taon. Noon, hindi na mabilang ang mga malisyosong pag-iisip sa isip ni Jay. Ngunit ni minsan ay hindi siya nangahas na kumilos ayon sa masasamang ideyang iyon. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang imaheng pinangarap niya ay realidad na ngayon. Connie, mahal na mahal kita. Inilahad ni Jay ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang napakagandang mukha ni Connie. Sa sandaling iyon, naramdaman na lang niya ang pagtibok ng kanyang puso. Kinabahan siya. Excited siya. Sa takot na magising si Connie, napakahamon nito sa kanyang mga kilos. Yumuko siya, sinusubukang tiisin ang kaguluhan sa loob niya habang marahang inilipat ang mga labi niya patungo sa labi ni Connie. Sampal. Isang malakas at mabigat na sampal ang ibinato sa kanya. Ang di umano'y walang malay na si Connie ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Puno ng galit at hinaing ang kanyang titig. May mga bakas din ng walang katapusang kawalan ng pag-asa at takot. Connie, ikaw. Kabanata 250. Tuloy, nanunood ako. Para siyang tinamaan ng kidlat na paatras si Jay Blade ng ilang hakbang. Hindi makapaniwalang tinitigan niya si Connie York na biglang nagmulat ng mata sa kama. Napuno ng gulat ang kanyang tingin. Hindi naman siya nawala ng malay. Kailan siya nagising? Narinig kaya niya ang pakikipagpalitan nito kay Shane at sa iba pa sa ibaba. Sa pagkakataong iyon, gulong-gulo ang puso ni Jay. Connie, let me explain. This isn't what you think. It's all because of that Pierce Summers. Right? Pierce Summers was trying to kill you, and the Griffin family sent someone to save you. And Godfather, siya. Kinakabahan pa rin si Jay na magpaliwanag. Gayunpaman, umupo si Connie at dumiretso sa kanya. Sampal. Isa na namang sampal na inuubos ang bawat onsa ng kanyang lakas. Nagsimulang tumulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Nanginginig sa galit ang buong katawan ni Connie at may kabiguan at matinding kalungkutan ang naghalo sa kanyang ekspresyon. Jay, nakikita mo ba talaga ako bilang isang ignorante na maliit na batang babae na walang alam? Noong inatake ako, sinadya kong nagkunwari na nawalan ako ng malay dahil gusto kong malaman kung ano ang nangyayari. Ngayon, alam ko na ang lahat. Napatay ang aking ama sa inyong lahat. Nakipagsabuatan kayo kay Jameson Zink, Shane Griffin, at sa iba pa para patayin ang aking ama at sakupin ang Prime City. Kailan pa kayo naging ganito? Gustong magpaliwanag ni Jay, ngunit hindi nakinig si Connie. Ilang beses ulit niyang sinampal si Jay sa mukha.
Sa sandaling iyon, tuluyang sumabog ang galit na matagal na niyang pinipigilan sa kanyang puso. Hahaha. Hahaha. Connie York, you got it right. I conspired with Shane and the others, so what? Kayo ang nagpilit sa akin. All my life, has your York family ever truly nag-aalaga sa akin sa lahat? All my life, ako ay isang utusan lang ng York family, devoting myself to you. But in the end, I can't even compare to Dear Summers na halos ilang araw na kayong magkakilala. Connie York, sabihin mo sa akin, mayroon na ba sa inyo na nakakita sa akin, Jay Blade, bilang isang tao? Sa puntong ito, tuluyan na itong nawala ni Jay. Duguan ang kanyang tingin at nababalutan ng pulang-pulang ugat ang kanyang mga mata. Ang kanyang malupit na ekspresyon ay parang isang demonyo na nag-aalburuto na nakakatakot sa mapangahas na maliit na si Marquis sa kanyang talino. Nagsimulang umiyak si Connie. Walang nakakaalam kung ito ay dahil sa takot o kalungkutan. Jay, palagi kang tinatrato ng mga magulang ko na parang biological son nila. At ako, nakabara sa lalamunan niya ang mga salita niya. Sa totoo lang, kahit siya ay walang ideya kung anong klaseng lugar mayroon si Jay sa kanyang puso. Ngunit, ang isang bagay na natitiyak niya ay hindi niya kailanman inisip na utusan ito. Gayunpaman, tila hindi naiintindihan ni Jay ang lahat. Nagpatuloy siya sa pagtawa. Lalong naging salbaha ang tawa niya, parang nasa isip niya. Anong problema, Connie York? Sa mga mata mo, isa lang akong utusan, di ba? Yung aso mo lang. No, don't think of me that way. Umiling-iling pa si Connie. Jay, nabaluktot ang puso mo. Ito ay baluktot dahil lahat kayo ay gumawa nito. Si Jay ay humakbang pasulong, ang kanyang buong pagkatao ay napuno ng bangis at kalupitan. Galit siya. Galit na galit siya. Connie York, sa buong buhay ko, gusto ko lagi ang puso mo. Noong unang panahon, napakawalang muwang kong paniwalaan na balang araw magustuhan mo ako na maantig ka sa katapatan at pagsusumikap ko. Pero ngayon, sa wakas naiintindihan ko na, hehe. I'm just a martyr, Shane was right. After all the things I've done for you, kahit isang bato ay natunaw na. Pero ikaw, you're a Antarctic iceberg. Fine. Since I can wala kang puso, kukunin ko ang katawan mo. Pagkasabi noon, walang habas na pinunit ni Jay ang kanyang sando. Ang lalaking ito ngayon ay parang demonyo. Walang kamalay-malay na napaatras si Connie, halata sa mukha niya ang takot. Jay, ano ang sinusubukan mong gawin? Anong sinusubukan kong gawin? Ahaha, gusto kitang ihatid ngayon. Habang nagsasalita siya, tumakbo si Jay at itinulak si Connie sa kama. Ano ka, Jay? Titawan mo ako. Nagpapanik si Connie. Patuloy siyang nagpupumiglas, patuloy na umiiyak, ngunit ang lahat ay walang saysay. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng matinding paghihirap at labis na kawalan ng kakayahan na pinunit ni Jay ang kanyang damit at nilalamas siyang parang aso. Patuloy siyang nagpupumiglas, patuloy na lumalaban. Gayunpaman, habang lumalaban siya, mas nasasabik si Jay. Sa isang saglit, madudumihan na ni Jay si Connie ng buo. Ngunit bigla na lang, biglang bumalot ang lamig mula sa bintana. Ang simoy na ito ay nagdulot ng hindi maipaliwanag na lamig sa katawan ni Jay. Nakaramdam siya ng pagkabalisa, kaya pansamantala niyang hinayaan si Connie para isara ang mga bintana. Pagkatapos noon, sinuntok pa siya nito. Gayunpaman, makalipas ang 2 segundo, ang parehong panginginig ay dumaloy sa kanyang likod at ang lamig ay lumalamig ng lumalamig. Hindi lang iyon, umaalog-alog din ang mga kurtina sa tabi ng mga bintana. Para siyang nakakita ng multo. Kumunat ang noo ni Jay. Tapos, naramdaman niyang may tao sa likod niya. Bigla siyang lumingon nang makitang may nakaupo sa bintana, nakangiting parang nasaroon ng loob at pinagtatawanan siya. Ang lalaking ito ay si Torbert Octavius. Ang kakaibang bagay ay, ang buong Griffin Manor ay mahigpit na binabantayan ngayon. Ngunit, misteryosong lumitaw si Torbert sa bintana sa ikalawang palapag ng mansyon na ito. Paano siya nakaakyat dito? Bakit walang kaguluhan sa lugar? May kakayahan kaya ang taong ito sa pagiging invisibility? Hehe, ituloy mo. Manunood lang ako. Nakatingin si Torbert kay Jay na nakangiti at inabot ang kamay, sumenyas na ipagpatuloy niya. Nagliyab sa galit si Jay. Who the hell are you? Paano ka nakapasok dito? Mukhang naabala ko ang passionate activity mo. Let me apologize to you. Pagkasabi noon, tumalon si Torbert sa bintana at naglakad patungo kay Jay.
Ang kanyang mga kilos ay malinaw na malaki at ang kanyang mga yapot ay mukhang mabigat, ngunit walang kahit isang tunog mula sa kanyang mga paa. Parang multo na lumulutang. Ano ito, pagmumura ni Jay. Na may masamang tingin sa kanyang mukha, sinugod niya si Torbert na may hawak na kutsilyo. Gusto lang niyang patayin siya gamit ang kutsilyong ito. Ngunit kahit walang humpay na sinaksak siya ni Jay, madaling nailagan ni Torbert ang lahat ng kanyang atake.